Matagal na akong naging construction worker sa Maynila sa pangarap kong may ahon sa hirap ang aking buhay. 5 taon na rin ang nakararaan at kung hindi ako pinadalhan ng sulat ni Tia Mildred, hindi ako uuwi sa isla. Salamat naman at umuwi ka na rin, pamangkin. Pasensya ka na. Kung may iba pa sanang pwedeng matawagan. Alam mo namang ikaw na lamang ang paborito ng Lolo Conrad mo. Saka kung papayag lang din sana si tatay na sa bahay na tumira, edi mas madali. Tignan mo naman, 1 kilometro pa halos ang layo nitong kubo niya sa bahay namin. May maliit pa akong anak. Pasensya na talaga, Egay. Hingin pa umanhin ni Tia Mildred sa akin. Bunsong anak siya ni Lolo Conrad, kapatid ng aking ina. Ang aking ina na iniwan ako kay lolo't lola simula 5 taon pa lamang ako para mangibang bansa. Pero hanggang ngayon ay wala kaming balita sa kanya. Noong mamatay ang lola 5 taon nang nakararaan, nagpasya akong dumayo sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Nagpaalam ako ng maayos kay lolo para masuportahan ko rin ang kanyang pangangailangan kahit papaano'y nakapag-ipon ako para sa pangarap ko sa huli. Subalit mukhang malabo nang mangyari dahil kailangan ng mag-aalaga at makakasama ni lolo. Naisip kong bumili na lamang ng tricycle na second hand para pangbiyahe kahit puslit lamang. Si Lolo Conrad, kamusta na po ang kain niya? Malakas naman po ba siyang kumain, Tia? Malakas naman siyang kumain, panay lang talagang hanap niya sa'yo. 5 taon ka na raw hindi nagparamdam, biruin mo yon. Nabilang din niyang mga taon na wala ka. Talagang mahal na mahal ka ng lolo mo eh. Ganun po ba? Kaya din po ako uuwi para maalagaan si lolo. Nangako ako sa kanya noon na kapag tumanda na siya, ako mag-aalaga sa kanya. Ngayon na ang panahon para tuparin ko po yon. Salamat kaya ang daming apo ni Tatay Conrad na nagtatrabaho sa lungsod. Pero ikaw lang itong nagpapadala ng sustento sa kanya. Ikaw lang ang nag-aalala sa Lolo Conrad mo. Hayaan mo na, Tita Mildred. Siguro kasi nakala nilang mas mahal ako ni lolo dahil doon ako nakatira sa bahay ni lolo. Hindi nila alam na pantay lang naman kaming lahat sa paningin niya eh. Pasalamat nga sila, kumpleto ang mga magulang nila. Ako, sina lolo't lola lamang ang nag-alaga sa akin mula nung bata pa ako. Sige na, pamangkin, kalimutan mo na lang yon. Huwag ka nang malungkot. Opo, Tia, pasensya na po. Naaalala ko lang naman si lola eh. Halika na, may paparating na tricycle. Dito na tayo sasakay para makauwi agad tayo. Pinarayo ni Tia Mildred. Nagpahatid kami sa bahay ni Lolo Conrad. Sabik na ako makita ang aking lolo. Pagdating ay agad kong niyakap ang matanda. Malaki ang sakripisyo sa akin sa pagpapalaki niya sa akin. Ikaw na ba ang gwapo kong apo niya si Egay? Dumating ka na rin sa wakas. Ang tagal kong naghintay sa iyo eh. Kung pwede lang kitang sunduin doon. Opo lolo, ako na po ito. Inip na inip ka na pala sa paghihintay sa akin lo. Pasensya ka na ha. Gusto ko pa sanang makaipon ng pera para sa ganitong sitwasyon eh. Hindi naman kailangan ng pera, apo. Maayos ako mawawala sa mundong ito. Nako, pagkalaki ng katawan mong bata ka, ang tangkad mo pa. Maluha-luha pa niyang sabi. Siyempre lo, manang-mana ako sa iyo noong kabataan mo eh. Saan pa ba ako dapat magmana? Sinabi mo pa, apo. Ay, mahina na talaga ang lolo mo, Egay. Hindi na kayang manggamot ng lolo mo. Hindi na tayo mabubuhay nito. Akong bahala lolo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mabubuhay pa rin tayo. Kung nataguyod mo ko noon, ikaw pa kaya ang hindi ko mabibigyan ng magandang buhay ngayon. Sa bagay yun ng mga ibon no. Di ba nga palipad-lipad lang ang mga yan, buhay naman eh. Tama po lolo, tayo pa kaya na madiskarte at mautak. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang tunay. Oo apo, nasaan na nga pala ang Tia Mildred mo? Iniwan na ba tayo? Ay umuwi na po lolo, babalik lang siya mamayang hapon. Hinatid lang po niya ako kasi baka umiiyak na ang bunso niya. Pinadalhan ko na lamang siya ng 1 lata ng biskwit lolo. At eto, may 1 lata pang natira. Para sa akin yan, salamat apo ah. Siyempre, kanino pa nga ba kundi sa mahal kong Lolo Conrad na sobrang mapagmahal. Ay sus, o nga pala po. Eto may ibibigay akong bagay sa iyo. Ingatan mo ito dahil higit itong mahalaga at binata pa lang ay may proteksyon ko na ito. Ano yan lo, bakit nakabalot ng pulang tela? Mutya ng nara. Pangontra ito sa mga masasamang hininga, mga aswang. Saka kung papayag ka, tuturuan niya rin kitang manggamot. Naku, ayoko pong maging albularyo lolo. Pero gusto ko ring aralin munang mga paraan. Tiyak ako magagamit ko rin yan balang araw eh.
Tama yan, apo. Aralin mo lang siya ngayon. Balang araw hindi mo alam kung gaano kaimportante sa ating angkan. Dahil tiyak na may maisasalba ring buhay gamit itong kaalamang ito. Ayos na rin sana itong mutya ng Nara, Lolo. Pero kung talagang kailangan ay hindi naman ako tatanggi. Oo, malaking tulong din yan sa iyo pagdating ng araw. Nararamdaman ko yan. Napaisip ako ng malalim sa inalok ni Lolo, ngunit hindi ko muna binigyan ng pansin. Ang makabili ng second hand na tricycle, iyon ang nasa isip ko ng mga sandaling yon. Hindi pwedeng wala kaming kabuhayan ni Lolo. Nagpahinga lamang ako ng 1 linggo. Ginugol ang oras sa pag-aalaga kay Lolo. Medyo nag-uulyanin na rin ng matanda. May minsang umiiyak siya dahil iniwan daw siya ni Nora, ang kanyang asawa. 5 taon na yung patay. 83 anyos pa lamang si Lolo, ang bilis na niyang naging ulyanin. Gayon pa man ay lagi lang ako nakasuporta sa kanya. Nang araw na yun ay iniwan ko muna siya kay Tia Mildred. Umalis ako para pumunta sa bayan. Tila umaayon naman sa akin ang tadhana. Nakahanap ako agad kaya mabilis na ako nakauwi. Pagdating sa bahay ni Lolo Conrad ay masaya kong ibinalita sa kanya na nakabili na ako ng tricycle para maging kabuhayan namin. Napakabuti mong bata ka. Konting-konti lang ang lalaking maaasahang kagaya mo. Malimit ay mabisyo at walang pakialam sa pamilya. Kaya nga po tay, napakabuti ng puso ng batang ito eh. Siyempre po, Tia Mildred, pinalaki ako ng tama kaya ganito ako ngayon eh. Salamat, apo. Sana hindi ka magsawa sa pag-aalaga sa akin hanggang sa tuluyan na akong magpaalam sa mundong ito. Hindi mangyayari yan, Lolo, saka matagal tayong magsasama. Ititira pa kita sa malaki at sementadong bahay. Yung may malambot na kama. Kahit wag na, apo, kahit ganito. Basta nariyan ang mapagmahal kong apo, masaya na ako. Hindi na lamang ako nakapagsalita pa. Hindi ko na dapat sinabi ang mga pangarap ko sa kanya. Tahimik ko dapat yung ginagawa. Kinabukasan ni maaga ako nagpaalam kay Lolo para bumiyahin ng tricycle. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na ang Lolo kaya pinainom ko muna ito ng kape bago iniwan. Huwag ka nang lumabas ng bahay, Lolo ah. Uuwi din ako mamaya para ipagluto ka ng agahan. Bilin ko sa kanya bago tuluyang umalis ng bahay. Unang araw ng biyahe ay kumita naman ako. Hindi ko nga lamang mapagtuunan ng pansin ng pagbiyahe ng tricycle dahil kailangan ko ding umuwi para kay Lolo. Kaya kapag gabing tulog siya pumupuslit ako tungong daungan ng mga bangka. Hanggang 10:00 ay may dumarating pambangka kaya may mga pasahero pa rin na pwedeng maihatid sa kanilang lugar. Ganun lagi ang rutina sa araw-araw. Hanggang sa nasanay na ako sa ganong gawain, kahit papaano ay nakakaipon rin naman. Isang gabi ay may naging pasahero akong magnobya. Galing ang mga ito sa pinakadulong baryo ng isla. Mukhang may hindi pagkakaunawaan dahil parehong nakasimangot. Ngunit paminsan-minsang nahuhuli ko ang babae na tingin ng tingin sa akin. Hindi ko na lamang binigyan ng pansin pa yon. Tila nakahalata din ng nobyo nito na panaysulyap sa akin ng nobya nito. Kaya halos lamunin na ako sa paraan ng pagtitig nito. Umubo ko para linisin ang aking lalamunan. Tapos ay buong loob na tinanong ang lalaki. Boss, may problema ba kayo sa akin? Baka pwede niyong sabihin nang mapag-usapan naman natin. Ikaw, may problema ba sa tingin mo? May gusto ka ba sa nobya ko? Sabihin mo lang. Ay, bakit niyo naman po natanong yan? Hindi po ah, naghahanap buhay ako ng maayos. Panay ang sulyapan yung dalawa eh. Niloloko niyo ba ako dito sa mismong harapan ko? Ayaw mo pa bang aminin? Ha? Nobyo mong panay ang sulyap sa akin, siyang sawayin mo. Hindi ako tumitingin sa kanya, hindi ko ginawa yon. Bastos ka. Gusto mong sabangin tayong pulutin lahat? Kayo kung anong gusto nyo, wala naman akong pangarap sa buhay. Mag-isa rin ako kaya hindi ako natatakot mamatay. Kayo din ba hindi natatakot? Galit na bumaba ang babae. Namewang sa aming harapan at galit na humarap sa amin. Tumahimik nga kayo, pareho kayong may sayad. Kung gusto nyo magpakamatay, kayong dalawa lang. Huwag nyo akong idamay sa mga kabubuhan nyo. Ikaw, Crisostomo, sawang-sawa na ako sa pagsiselos mong walang basihan. Kailan ba ako nagkagusto sa'yo? Alam mong hindi kita mahal, kaya pwede ba umuwi ka na lang?
Pauuwiin mo ako? Mag-isa? Alam mong sira yung motor ko eh. Kaya nga tayo sumakay ng tricycle, hindi ba? Hindi ko na problema yon. Basta hindi ka pwedeng pumasok ng bahay dahil mag-isa lang ako. Eh ano naman, magiging asawa naman na kita ya. Tumahimik ka, nakakadiri ka. Sigaw ng dalaga. Nang makita ang bahay na tanaw na rin ay hindi na ito sumakay pa ng tricycle, nagpasya na itong maglakad. Narito na ako malapit sa bahay. Hindi mo na ako kailangan pang ihatid ng tricycle. Magpatayan na kayo pagkatapos. Mas mainam at wala naman akong pakialam sa inyo. Huwag mo akong isali sa away niyong magnobyo, pambihira kayo oh. Mag-usap nga kayo ng maayos kung nag-aaway man kayo. Ang labo-labo niyo. Pareho silang bumaba. Sumunod ang lalaki sa dalaga. Ngunit bago yun ay tinapunan pa ako nito ng nakamamatay na sulyap. Hindi ko naman yun binigyan pa ng pansin. Binuway kong muli ang makina ng tricycle tapos ay diretso nang umuwi sa bahay. Bahala kayo sa buhay nyo, nandadami pa kayo. Halos hating gabi na rin ng mga oras na yon. Tulog mantika si Lolo kaya kinumutan ko na lamang siya, tumiga na rin ako. Hindi ako makatulog. Panay ang balikwas ko dahil ang titig ng lalaki at ang mukha nito ang nakikita ko sa aking balintataw. Alauna na yon ng madaling araw at masakit na ang mata ko sa kapipikit. Hindi pa rin ako makatulog. Lalong nagising ang aking diwa nang may kung anong malaking pagaspas ng pakpak. Ang papalapit at sa mismong bakuran namin yon dumapo. Sinilip ko ang labas mula sa maliit na butas ng dingding na sawali. Isang dambuhalang paniki. Nagulat ako. Mayroon bang ganoong uri ng paniki? Hanggang sa lumabas ang mabangis na huni nito. Doon ko napagtanto na isang asubang ang aming panauwin sa labas. Nakatingin ito sa bahay, kaya tiyak na kami o ako ang punterya. Ilang sandali pa isang nilalang muli ang dumating. Katulad din itong anyong paniki, tila nag-aaway ang mga ito nang dumating ang isa pa. Nakipagbuno ang mga ito sa isa't isa. Bigla ko naalala ang mutya ng Nara na bigay ni Lolo Conrad. Kontra daw yon sa mga katulad nitong mga aswang. Bigla akong nagkaroon ng tapang na lumabas. Hinarap ko ang dalawang nilalang na nag-aaway. Hindi ko alam kung ano ang pinag-aawayan nila. Baka sa hatian pa ng karne namin ni Lolo. Hindi ako papayag na isa man sa amin ni Lolo ay masasaktan o mabibiktima nila. Kaya buong tapang ko silang hinarap. Bitbit ang itak at tiwala sa mutya ng Nara na nasa akin leeg na poprotekta sa akin mula sa mga nilalang. Mag-aaway kayo dito sa harapan pa ng bahay namin. Umuwi kayo sa inyo. Doon kayo mag-aaway. Iskandalo kayo eh. Ikaw ang dahilan ng pag-aaway namin. Kaya mas mainam na makita mo. O di kaya'y tayo na lamang magtuos. Hindi rin ako natatakot harapin kayo. Porke mga asubang kayo, ang lakas na ng loob nyo. Pareho itong nakatingin sa akin nang makita akong papalapit sa kanila. Sinugod ako ng isang ngunit mabilis itong hinarang ng kasama. Muli na naman ang mga itong nakipagbuno sa isa't isa. Napansin kong babae ang isa, tila humaharang upang hindi ako masugod ng lalaking aswang. Umuwi ka na, ano ba? Mas lalo mo lang nilalayo ang loob ko sa iyo. Kahit na ano man ang gagawin ko'y hindi naman lalapit ang loob mo sa akin, hindi ba? Hindi mangyayari at masakit sa puso. Ano ba ang kailangan kong gawin? Lubayan mo ako. Yun ang gagawin mo para maging tahimik ang buhay natin. Hindi. Magkakamatayan tayo. Dahil babae ito'y talo ang lakas nito sa isang lalaki, kaya tuluyang nakalapit sa akin ng lalaking aswang. Bago pa man ito makalapit sa akin, ipinagtataga ko na ito. Ngunit biglang nawala sa aking paningin ng lalaking aswang. Napahiyad na lamang ako nang maramdaman ng malalim na kalmot sa aking likuran. Ngunit pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang sakit at abdi ng sugat. Hinarap ko ang nilalang at muli na naman akong kinalmot nito sa balikat at dibdib. Napahiyaw ako ngunit kagaya ng naramdaman ko sa aking likod. Unti-unti ring nawala at naging peklat ng mabilis yon. Anong meron sa katawan ko? Bakit ang lakas ko? Saka yung mga sugat ko kusang naghihilom. Gulat na tanong ko hanggang sa mapagtanto ko ang mutya ng Nara. Tiyak na ito ang dahilan kung bakit ako may kakaibang proteksyon sa katawan. Kahit ang dalawang nilalang nakaharap ay nagtaka sa mga sugat ko.
na nawawala matapos mahanginan. Anong taglay mo nganting-nganting? Kaya pala ang lakas ng loob mo. Muli akong inatake nito, ngunit matapang ko siyang hinarap. Buong lakas ko itong tinadyakan at napaumbangol ito habang nakatihaya hawak ang tiyan. Akala ko naman kung gaano kalakas ang mga aswang. Ganyan lang pala. Tinalunan ko pa ito at ibinagsak ang aking katawan sa ibabaw nito. Napahiyaw ito at ilang sandali pa'y naglaho itong bigla. Nasaan ka? Magpakita ka! Ang lakas ng loob mong sugurin ako sa pamamahay ko. Lumabas ka at harapin ako! Wala na siya. Tumakas na. Hayaan mo na siya. Napalingon ako sa pamilyar na boses ng babae. Ikaw yung kaninang pasahero ko. Kung ganun, iyon ang nobyo mo. Pasensya na pero kaya ako tingin ng tingin sa'yo kanina dahil nakilala kita. Alam kong ikaw yun dahil sa kwintas na suot mo. Hindi ako magkakamali, ikaw yun. Kilala mo ko? Paano? Ako si Ivy. Naaalala mo pa ba ako? Hindi wala akong naalalang o nakikilalang Ivy. Wala naman akong naging kaibigan na babae eh. Yung batang 7 taong gulang na nasagip mo mula sa pagkalunod sa dagat na kantilado. Naalala mo yun? Higit 10 taon na rin ang nakararaan. Pero hindi ako maniniwala kung sasabihin mong hindi mo maalala ang pangyayaring yon. Napatitig ako sa kanya. Sobrang bata pa't napakalayo na ng itsura kaya hindi ko na makilala. Pero tama, paano ko makakalimutan yon? Pilit ko siyang sinagip. Sinipr ko siya at mouth to mouth para lamang mailabas niya ang tubig na nainom niya. Mabuti na lamang at maswerteng naagapan. Konti na lamang at tiyak na mamamatay na siya. Ikaw yung batang sinagip ko? Sigurado ka ba? Oo at nais ko sanang magpasalamat. Alam kong ikaw yun dahil sa kwintas na suot mo. Hindi ako magkakamali. Yang bagay na yan ang tumatak sa isip ko. Sabi ko sa aking sarili balang araw, kapag nagkaharap tayong muli, magpapakilala ko sa iyo at magpapasalamat sa pangalawang buhay na binigay mo. Ganun ba? Mukhang mali ako na iniligtas pa kita. Sana pala hinayaan na lamang kitang malunod ng tuluyan para mamatay ka na lang. Hindi ka na sana perwisyo ngayon sa mga tao. Po, bakit naman po? Gusto mo akong mamatay na lang? Oo, tingnan mo naman. Aswang palang batang nailigtas ko nun. Kung alam ko lamang, edi sana hindi nilang kita niligtas. Aswang palang batang tinulungan ko nun. Hindi ko rin naman gustong maging aswang. Sana nga hindi mo na lang ako iniligtas nun. Tuloy kailangan ko pang magtiis. Kailangan ko pang pakasalan ng lalaking yun para matupad ang propesiya ng angkan na siyang ayaw ko naman at hindi ko gusto. Ay, wala akong pakialam sa propesiya niyong yan. Umuwi ka na. Bumalik ka na doon sa nobyo mong aswang. Tinamay mo pa ako. Kung hindi ka tingin ng tingin sa akin kanina, hindi ako pag-iinitan ng lalaking yun eh. Gay naman eh. Kilala mo ang pangalan ko? Oo, dahil narinig ko yun noong sinasagip mo ang buhay ko. Hindi ko na kinalimutan yun. Gusto kitang hanapin para magpasalamat kaso sa bayan na kami lumipat matapos mangyari yon. Ay, sige na. Umalis ka na. Layuan niyo ako ng nobyo mo. Wala akong pakialam sa inyo, sa buhay niyo at sa pagkatao niyo. Gay, tulungan mo akong muli, nakikiusap ako. Maawa ka rin sa mga tao. Kapag lalaganap ang paglabas ng mga nilalang ng dilim, tiyak maraming tao ang magdurusa. Anong tulong ba? Mukhang hindi ka naman nangangailangan ng tulong eh. Umalis ka na lang kaya. Gay, ayaw ko maikasal kay Crisostomo. Maawa ka sa akin at sa maraming tao. Kapag matupad ang propesiya ng mga aswang, isisilang ko ang isang aswang na siyang magiging mabangis at walang ibang magiging gawain kundi ang maghasik ng laghim, ang magparami upang sa huling araw ay gawing aswang lahat ng mga tao sa islang ito. Nagpapatawa ka ba? Hindi mangyayari yan. Niloloko mo ko. Huwag mo akong paniwalain sa mga yan. Imposibleng mangyari ang bagay na yan. Hindi ako tanga. Posibleng mangyari yan, Egay. Maniwala ka sa akin. Madali lang sa kanila ang manghawa. Kaya sana huwag mong baliwalain ang pakiusap ko. Sana buksan mo rin ang puso mo. Anong gusto mong gawin ko? Wala akong kakayahang maging bayani. Ligawan mo ko, agawin mo ko kay Crisostomo. Kahit kunwari lang tapos pakasalan mo ko. Kahit peking kasal. Ang mahalaga ay hindi matuloy ang masasamang balak ng mga magulang ni Crisostomo. Baliw, sa dami ng aswang na magiging kalaban ko, tiyak na lechon ang kalalabasan ko.
Magpakasal ka na lang doon. Total pareho naman kayong aswang eh. Idadami mo pa ako sa kalukuhan mo. Iniisip ko lang ang kapakanan ng mga tao. Kaya ko namang magsakripisyo kahit hindi ko mahal ang isang yon. Pero iniisip ko ang posibleng mangyari sa mga susunod na henerasyon. Kailangan mapaslang ang angka ni Crisostomo. Binubulag at kontrolado nila ang utak ng aking mga magulang. Naguguluhan na ako sa iyo. Pwede ba huwag mo akong bigyan ng problema? Si Lolo lang ang problema ko sa buhay, wala nang iba. Umalis ka na. Huwag niyo akong isali sa gulo ng buhay niyong mga aswang. Walang paalam akong tumalikod. Iniwan ito sa labas ng bahay. Pagod ako at kailangan ng pahinga, kaya wala akong pakialam kung ano ang magiging problema ng angkan nilang mga aswang. Sana man lang pag-isipan mo muna ang sinabi ko, Egay. Dinig ko pang wika niya. Kunwari ay hindi ko na yon narinig pa. Si Lolo Conrad lamang ang aalagaan at pagtutuunan ko ng pansin. Wala nang iba. Hindi ko na dapat isipin pa ang bagay na yon. Hindi ko yon problema. Kinabukasan, isang kalunos-lunos na balita ang narinig ko mula sa radyo. 3 bata ang natagpuan ng mga magulang sa likod ng bahay. Pare-parehong walang buhay at ayon sa balita ay aswang ang may gawa. Halos kada buwan na lang itong balita tungkol sa mga aswang na ito ba? Lolo, hindi naman ganito kalala ang tungkol sa mga aswang dati, hindi ba? 3 taon nang nakararaan, dinig ko ay may isang mabangis ngunit mayamang pamilya ang nananahan dito. Simula noon ay kada kabilugan ng buwan may namamatay. Madalas mga bata, kaya wala halos bata sa lugar na ito. Walang buntis dahil iyon madalas ang atakihin ng mga aswang eh. Lolo, may propesiya din ba ang mga aswang? Totoo pala talagang mga aswang ano lo? Ay oo Egay, totoo talaga sila. Totoo ang mga propesiya sa kanila. May itim na libro ang mga yan. Sinusunod nilang nakasaad sa itim na libro ang pagpaparami at paghahasik ng lagim. Natahimik ako nang kumpirmahin yon mula kay Lolo. Ibig sabihin ay tunay na hindi imbento lamang ang sinasabi ni Ivy. Hindi ko alam kung bakit biglang nagka-interes ako sa bagay na yon. Si Mildred ito siya ang ina ng mga biktima. Hindi, mga apo ko ang biktima ng aswang. Egay apo, puntahan natin si Tia Mildred mo ngayon din. Mga pinsan mo ang biktima ng aswang. Lintik na mga aswang ito, nag-aasik na naman sila ng lagim. Naku po, kawawa naman po sila. Para akong sinilaban ng marinig yon, agad kong pinatay ang radyo at inalalayan si Lolo na makasakay sa tricycle. Halos paliparin ko na yun upang marating agad ang bahay ni Tia Mildred. Ang daming tao nga sa kanilang bahay at kakaalis lamang din ng media na kumuha ng impormasyon kay Tia. Humahagulgol pa rin itong ikinukwento ang bilis ng pangyayari. Pumunta lang silang mag-asawa sa balon para kumuha ng tubig. Pagbalik nila wala ng buhay ang 3 bata at may mga kagat sa leeg ang mga ito. Sana po hindi nyo iniwan ng mga bata, Tia. Kawawa naman po. Wala man lamang silang kalaban-laban. Hindi ko naman akalaing mangyayari yun, Egay, kasi mag-uumaga na rin. Madalas naman sabay kaming mupunta ng balon tuwing umaga. Ngayon lang talaga nangyari ang ganitong bagay. Traidor ang mga aswang, Tia. Natural hindi yan magsasabi kung kailan sila aatake. Kung alam ko lang na mangyayari ang bagay na ito. Hindi na lamang ako nanumbat pa sa ganon, ay hindi na mas lalong masaktan si Tia Mildred. Bigla akong naisip si Ivy. Hindi kaya't siyang may gawa ng bagay na ito. Galit siya dahil hindi ko siya pinagbigyan sa kanyang hiling. Siya lang naman ang may galit sa akin. Kaya sa mga inosente kong pinsan ibinunto nito ang galit niya. Hindi ako papayag na hindi kami magkita ni Ivy. Kailangan ko siyang sumbatan at kailangan ko siyang singilin. Buhay sa buhay. Saktong nagdatingan ng aking ibang mga kapinsan. Iniwanan ko muna sandali sa kanila si Lolo. Ang paalam ko ay babiyahe, ngunit ang totoo ay may iba akong pakay. Paikot-ikot na ako sa isla at nakailang beses na akong dumaan sa harap ng bahay nila Ivy, ngunit tahimik at parang walang tao pa rin sa loob. Hanggang sa sumapit ang 3:00 ng hapon, namataan ko siyang nililinis ang hardin ng kanilang bahay. Hindi na ako nag-alinlangan pa. Tinigil ko ang tricycle sa harapan nito at nilapitan siya. Egay, nagbago na ba ang isip mo? Tutulungan mo na ba ako? Kaya ka ba nandito dahil dyan?
Napakawalang puso niyo talaga mga aswang kayo. Nasaan ang mga magulang mo? Nagtatago sa kwarto dahil busog na sa naging biktima yung mga bata. Anong pinagsasasabi mo? Nasa bayan sila mama at papa para mamili ng karne. At para alam mo, simulat sa pool walang biniktimang mga bata o kahit sinong tao ang aking pamilya. Nag-i-stock kami ng maraming karne at madalang lamang ang pangyayari na kumakain kami ng sariwang laman at karne lamang iyon ng mga hayop. Sinungaling, hindi ako naniniwala. Isa ka pa ring aswang kaya hindi imposible na ikaw ang kasama sa pagpaslang ng aking mga pamangkin. Kailan ka ba naniwala sa mga sinabi ko? Wala naman hindi pa. Umuwi ka na, Egay. Kung magulang ko ang hanap mo, hindi sila uuwi ngayon, bukas pa ng umaga. Anong alam mo tungkol sa 3 batang biktima ng aswang? Sabihin mo sa akin. Natigilan pa siya at tumingala sa akin. May naging biktima na naman pala sila. May pinaslang na naman ang angka ni Crisostomo. Mga wala talaga silang puso. Masahol pa sila sa hayop. Ang galing mo umarte. Kayo-kayo lang din naman ang gumagawa, hindi ba? Aminin mong kasama ka rin sa gumawa ng karahasang yon. Bakit ba pinipilit mong pa ako sa akin ang gawain kailanman ay hindi nagawa ng aking angkan? Porke nakilala mo akong aswang? Ang angkan ko na kaagad ang masama sa paningin mo. Sinabi ko sa iyo, Egay. Buong katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Pero hindi mo yung pinaniwalaan. Mahirap bang paniwalaan na may 2 uri ng aswang? May mabuti, may masama. Sana man lamang kaya mong paniwalaan ang bagay na yon bago pa tuluyang maging sakop na ito ng angkan ng mga masasamang aswang. Tinitigan ko siya. Magsasalita pa sana ako nang biglang dumating ang kanyang nobyo. Nakasakay ito sa kulay itim na motorsiklo. Nandito si Crisostomo, umuwi ka na, bilisan mo bago pa magkagulo. Bilisan mo na, Egay. Napapagod na ako makipagbangayan. Reklamo ni Ivy. Ngunit huli na ang lahat dahil nasa harapan ko na ito. Ang lakas ng amok mo ah. Talagang nandito ka pa rin. Wala ka talagang balak na tigilan ng nobya ko. Araw-araw mo na siyang liligawan. Pinupuntahan sa kanyang tahanan. Crisostomo, pwede ba? May naging katanungan lang ng tao. May karapatan siyang magtanong kaya tumigil ka. Ang bastos mo. Katanungan lang talaga ba, Ivy? Akala mo ba hindi halata na talagang pinagtatakpan mo lang ito? Itong lukon-lukon taong ito? Pagod na ako kakaintindi sa ugali mo, Crisostomo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa ganyang ugali? Tanong pabalik nito habang pababa ito ng motorsiklo. Hinarap ako nito, nakipagtapat. Titignan ako mula ulo hanggang paa. Gumisi sabay ismid at palatak. Kung may mga katanungan ka sa akin ka lumapit, kuha mo. Hindi sa lalaking ito dahil nakakasira ng timpla. Umalis ka na nga lamang, Crisostomo. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa na parang wala kang ginawa. Ang kapal naman ng mukha mo. Sadya ba talagang ipinanganak kang batugan? Ganyan mo ipahiya mapapangasawa mo sa harapan ng ibang lalaki. Kahit anong gagawin mo, asawa mo pa rin ako pagdating ng araw. Hayaan mo na siya, Ivy. Hinahanap niyang muli ang natikman niya kagabi. Kinulang siguro sa bugbog ang katawan niya. Oo, kilala mo na pala ang nobya ko. Magkalapit pa rin ang loob niyo. Sinasabi ko sa iyo, lalaki, kamatayan ang naghihintay sa mga taong may intensyon na agawin sa akin. Ang bagay na dapat ay sa akin lamang. Sa'yo na kung anong dapat ay sa'yo. Pero ang mga inosenteng tao at mga batang naging biktima ninyo, sisingilin ko kayo sa bagay na yon. Lalo pat ang mga pinsan ko ang huli niyong naging biktima. Humalakak lamang ito nang sabihin ko yon. Mas lalong uminit ang aking ulo. Mas lalong tumindi ang galit sa aking dibdib. Sinuntok ko siya ng buong lakas at hindi niya napagandaan ang bagay na yon kaya bumulagta siya sa lupa. Napakalakas mo talaga. Anong anting-anting bang nasa iyo? Kailangan ko yang makuha. Ikaw pa lang ang kaisa-isang nakapagpatumbat nakakatalo sa akin lakas. Kaya hindi ako papayag. Ako lang ang pinakamalakas sa lahat. Pwede ba, Crisostomo, umuwi ka na? Nakakahiya sa mga taong dumaraan dito. Umuwi ka na. Lantaran mong pinapakitang pagkatao mong bulok. Bakit akong pinapalis mo, Ivy? Itong lalaking ito ang paalisin mo. Ako ang nobyo mo ah. Ikakasal tayo, baka nakakalimutan mo. Ikaw itong bastos at mayabang, kaya natural na ikaw ang paalisin ko. Mabuting tao si Egay, at kung hindi ka marunong makisama, mas mabuting umalis ka na. Siya ang nanuntok, nakita mo hindi ba? Bumulagta ako sa lupa, ano, Ivy? May gusto ka sa lalaking ito.
Kaya ba panay ang urong ng urong mo sa petsa ng ating kasal? Ngayon ko lang nakita ang taong ito. Paano siyang dahilan ng pag-urong ko sa kasal natin? Ang ugali mo at pagkatao mo ang ayaw ko, tandaan mo lagi yan. Kung ganon, ano? Bakit mo ako inuurungan lagi sa kasal natin? Anong dahilan mo, Ivy? Tama na, Crisostomo, tumahimik ka na. Naririndi na ako sa iyo, umuwi ka na lang kasi. Hindi sumagot si Ivy sa naging tanong nito. Bagkus ay pumasok na ito sa gate ng bahay at ikinandado. Naiwan kaming dalawa sa labas ng gate na nakasunod ng tingin kay Ivy. Ito lang talaga ang laging ipasok mo sa kokote mo, Ivy. Sa akin lang lagi ang bagsak mo. Dahil alam mo sa iyong sarili na hawak ng aking mga magulang, ang leeg ng iyong mga magulang. Sambit pa ng nobyo nito na siyang hindi binigyan ng pansin ng dalaga. Diretso lamang itong pumasok ng bahay at ibinato pabalik. Nakatingin ka pa rin sa nobya ko. Umalis ka na. Nobya mo, hindi ka nga mahal eh. Tiyak ka ba talagang magpapakasal siya sa'yo? Napilitan lang yun, tiyak. Kasi sabi mo nga hindi ba, hawak niyo sila sa leeg. Kaya hindi ka niya mahal. Bawiin mo yung sinabi mo kung hindi magiging pagkain ka sa akin. Yan ay kung kaya mo ko. Ilang beses na ba kitang napabagsak? Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa pamilya mo. Hindi na ako pumatol pa nang marinig ko ang salitang yon. Si Lolo agad ang nasa isipan ko. Hinayaan ko na nga lang itong nakatayo sa harapan ng gate. Umalis na rin ako at bumalik sa bahay ni Tia Mildred. Doon muna kami ni Lolo habang pinaglalamayan ng tatlong pinsan ko. Awang-awa ako sa sinapit ng tatlo, ngunit hindi ko mga ito mabigyan ng hustisya. Tila gusto ko nang maniwala sa sinabi ni Ivy na dalawang uri ng aswang, mabait at mabuti. Ayon na rin sa mga pahayag at pagyayabang kanina ni Crisostomo, parang gusto ko nang pumayag sa hiling ni Ivy, ngunit nag-aalangan din ako. Paano kung mabiktima lamang din ako? Pilit ko nang kinalimutan ang tungkol sa mga nilalang na yon. Ang gusto ko'y pagtuunan na lamang ng pansin ng aking lolo. Tumatanda't lalo siyang nagiging ulyanin, kaya mas nangangailangan siya ng iba yung pag-aalaga. 2 buwan nang nakalipas na balitaan kong ikakasal si Ivy sa mga pasahero na ring sumasakay sa aking tricycle. Tiyak malaking handaan ito. Malalaking tao ito sa ating baryo eh. Sinabi mo pa, tiyak maraming dadalo na kung saan saang lugar. Alam mo naman. Alam niyo rin ba ang kwento tungkol sa ganyang may mga pakpak sa gabi? Oy, itikom niyo nga mga bibig niyo. Mahirap na. Pinakamayaman pa naman ang angka ng Crisostomo na yon. Simplihang pag-uusap yun ng mga ali, pero alam ko ang tinutukoy nila ay tungkol sa katauhan ng mga pamilya ni Ivy at Crisostomo. Talaga nga namang tunay na kasabihan na may tenga ang lupa, may pakpak ang balita, ngunit pasimple yung kumakalat. Hindi ko inasahan na mapadaan ako sa harapan ng bahay nila Ivy. May nakapaskil doon na naghahanap ng driver para sa bridal car nito. Talagang ang tuloy na ang kasal ng mga yon. Nalilito ako sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ako mapalagay. Matapos maihatid ang aking pasahero ay napagdesisyonan kong wag nang dumaan pa sa kanilang bahay. Pero nahanap ko na lamang ang aking sarili sa mismong harapan ng bahay nila Ivy. Napagdesisyonan ko na mag-apply bilang driver sa bridal car sa araw ng kasal nito. Malaking halaga din yun kaya sayang ang kita. Pero yun nga ba talaga ang totoo kong pakay? Bahala na. Ang huling desisyon na aking gagawin ay iyon na yon. Ako nga pala si Mang Sergio, ang ama ng ikakasal. Mag-iisang linggo nang nakapaskil ang karatula na ito. Sa wakas ay may nahanap din. Ano nga pala ang pangalan mo? Egay po, apo ni Lolo Conrad, doon sa kabilang sityo. Conrad, yung magaling na albularyo nun. Nasaan na nga ba siya ngayon? Hindi ko na nababalitaan ang kanyang panggagamot. Pero hanga ako sa matanda na yan nung araw. Talagang pinipilahan niya ng mga pasyente dito sa isla dahil magaling. Oo nga po, pero ngayon kasi sobrang tanda na niya kaya hindi na niya kayang manggamot. Nariyan pa rin naman po siya tuugod-ugod sa sobrang tanda at nag-uulyanin na nga rin po kaya dapat ay laging may nakabantay sa kanya. Ganun ba? Kawawa naman pero ganun talaga. Dadaan talaga tayo dyan. O siya, tanggap ka na. 3 araw mula ngayon. Dapat 8:00 pa lamang ng umagay nandito ka na. Kasi kami nasa simbahan na sa mga oras na yan.
Wala pong problema. Nariyan po ba si Ivy? Kilala mo ang anak ko? Bueno, nasa bayan siya ngayon para sa kanyang trahe de boda. Nagpapasukat sila kasama ng kanyang ina. Kilala mo pala ang anak ko. Opo, magkakilala po kami ni Ivy. Ako po yung egay na nagligtas sa kanya noong kamuntik na siyang malunod sa dagat. Ang laki nga ng inunlad ng buhay niyo, Mang Seryo. Dati sa likod lang kayo ng paaralan sa maliit na kubo. Hindi ko akalain ganito na karangyang pamumuhay niyo ngayon. Napakalayo na sa dati. Oo, kaunting pagsusumikap lamang, tulungang mag-asawa, kayod na may kasamang pangarap at pagpupursige. Oo nga po pala, iba talaga ang may mga magulang kaya mas swerte si Ivy na mayroon kayo sa buhay niya. Oo naman, talagang ginawa namin lahat para sa nag-iisang anak namin. Bakit ikaw? Wala bang mga magulang mo? Wala po bata pa lang po ako, si Lolo Conrad na nagpalaki sa akin. Ganun ba? Kawawa ka naman. Bueno egay, pasensya na. Kailangan din naming sumunod sa bayan. Sa susunod na lamang tayo mag-usap. Sige po, naiintindihan ko po. Aalis na po ako. Salamat sa tiwala. Doon na natapos ang aming usapan. Umuwi ako lutang ang isipan. Mabait kausap ang ama ni Ivy. Kung tutuusin ni para itong normal na tao lamang, kilala din nito si Lolo Conrad. Habang papalapit ang araw ng kasal ay mas lalong hindi ako nakatulog ng mahimbing. Pakiramdam ko'y nasa paligid siya at laging nakamasid sa akin tuwing nagpapahinga ako. Nakukonsensya ako sa hiling niya sa akin na sa tingin ko naman ay totoo. Nakikita ko sa mga balintataw ko ang malungkot niyang muka. Araw ng kasal ni Ivy, iniwan ko sa bahay ni Tia Mildred si Lolo Conrad. May malaking trabaho ko sa araw na yon. Pagdating ko sa harap ng bahay nila Ivy, nakahanda na ang bridal car sa labas ng gate. Suot ko ang sombrerong itim na nakatakip sa aking buka. Hinintay ko siyang lumabas ng bahay nang makita ko ng palabas na ito'y saka ko lamang binuhay ang makina ng oto. Napakaganda ni Ivy, ngunit ang mga mata niya'y nagsasabing hindi siya masaya sa araw na yon. Nakakalungkot tignan. Matapos siyang ipasakay ng mga katulong ay isinarado na ng mga ito ang pinto. Tayo na po, kuya. Uwi ka niya. Pinausad ko ang sasakyan. Maingat hanggang sa pabilis na ng pabilis ang takbo. Kuya, hindi po dito ang daan patungong simbahan. Hindi po ba kayo pamilyar sa islang ito? Balik po tayo, kuya. Baka mahuli na po ako, magagalit sila, papa. Patuloy lang ako sa pagmamaneho. Walang pakialam sa kanyang sinabi. Tahimik pa rin at hindi ko rin pinakita sa kanya ang aking muka. Kuya, naririnig niyo po ba ako? Hindi po ito ang daan patungong simbahan. Balik po tayo dahil mahuhuli na po ako. Naramdaman ko ang nanginginig niyang boses. May bahid na ng takot sa akin. Baliwalain ko sana kaso'y parang hindi ko naman siya kayang baliwalain. Kaya inilantad ko na ang aking muka. Alam ko, kaya nga sinadya ako Nagulat siya at napatingin sa akin. Sinulyapan ko siya sa salamin. Halatang nag-aalala at takot. Doon ko na kinuha ang aking sombrero. Guy, ikaw yan. Akala ko wala kang pakialam kung ikakasal ako. Itatakas kita. Hindi matutuloy ang kasal. At hindi totoong wala akong pakialam dahil gabi-gabi hindi ako makatulog sa kakaisip sa iyo nang hindi ko alam kung bakit. Totoo ba? Ibig sabihin may pakialam ka rin sa akin? Napaluha siya sa tuwa. Hindi ko alam kung bakit sa mga sandaling yon ay kaligayahan ko pa rin ang kaligayahan niya. Ngunit pareho kaming walang ideya kung saan pupunta dahil hindi kami pwedeng lumayo sa lugar na yon. Parehong malalagay sa panganib ang aming pamilya. Sa abandonadong lumang paaralan, pwede tayong magtago pansamantala doon. Kahit 3 araw, tapos pwede na tayong magpakita sa kanila. Anong sasabihin natin sa kanila? Saka saan tayo kukuha ng ating makakain? May isang bag ako dito ng biskwit at tinapay, saka isang galong tubig. Sapat na ito sa 3 araw na pananatili natin doon. Napapayag ko siyang doon na muna tumira. Hindi nga kami nahanap ng kanyang pamilya at ng angka ni Crisostomo. Makalipas ang 3 araw, bumalik kami sa bahay nila Ivy. Gabi kaming nagpakita sa mga ito. Galit na galit akong sinugod ng kanyang ama. Ngunit si Ivy mismo ang humarang ng kanyang katawan. Ano ba, Ivy? Lumayo ka dahil bibigyan ko ng leksyon ng lalaking yan. Nakita mo ba itong mga pasa sa lahat ng katawan ko? Kagagawa nito ng angka ni Crisostomo. Ang sabi nila sa akin, kapag hindi ko kayo mahanap sa loob ng 1 linggo, papatayin niya kami ng nanay mo.
Patawarin niyo po ako, Papa. Si Egay po ang lalaking minahal ko. Siya po ang ama ng dinadala ko. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Buntis siya't sa akin niya pinaako. Gusto ko siyang sumbatan subalit hindi ako makapagsalita. Lumabas ng bahay ang kanyang ina, katulad ng kanyang amay puno rin ito ng pasa. Patakbo itong nilapitan ni Ivy. Humingi ng patawad sa ina. Mabuti na rin hindi ka sumipot sa kasal, anak. Ngayon ay lumantad sa amin ang kasamaan nila. Kung ano ang balak nila sa mundong ito, puro kasamaan yon. Ano ba, Socorro? Hindi mo ba naiisip buhay natin ang nanganganib kapag hindi tayo aanib sa kanila? Mamamatay ako may paninintigan, Seryo. Hindi ako natatakot mamatay. Sa ngalan ng kabutihan. Huwag kang duwag. Kasama niyo ako sa labang ito, Mang Seryo. Ginang Socorro. Sa ngalan ng kabutihan, kailangan nating maging matapang para harapin ang kanilang kasamaan. Hindi pwedeng maghari ang kanilang kasamaan sa baryong ito. Kawawang mga inosenteng mamamayan na naninirahan dito. Walang kaalam-alam sa balak nilang kasamaan. Hindi maaari yun. Dahil doon ay biglang naging positibo ang utak ni Mang Seryo. Hindi naman ito takot na lumaban. Ang kinatatakutan nito ay ang pamilya niya na mawala dahil lamang sa prinsipyo. Hindi pa nga kami tapos mag-usap nang biglang dumating ang angka ni Crisostomo. Napakarami, sobrang babangis ng mga ito. Ngunit hindi kami nagpatinag, lalo na ako dahil ramdam ko ang kakaibang lakas sa mga sandaling yon. Egay, ang dami nila. Huwag kang matakot, Ivy, kayang-kaya natin sila. Dumapo sa mismong harapan namin si Crisostomo, galit na galit sa akin. Sabi na nga ba, ikaw ang nagtakas sa magiging asawa ko. Papaslangin kita! Walang alinlangan itong tumalon sa akin kaya natumba ko at pinaibabawan nito. Hindi ako nagpatalo, kahit nasa ilalim niya ako inilabas ko pa rin ang lakas na mayroon ako. Nakipagbuno ako dito at pinilit na kumawala sa pagkakadagan niya sa akin. Si Ivy at ang buong angkan ay nakipaglaban na rin sa mga angkan ni Crisostomo. Hindi mo makukuha ang gusto mo dahil kasamaan yon. Galit na wika ko. Umalakak lamang ito sa aking sinabi. Ako ang magiging Diyos sa baryong ito. Lahat ng mga tao dito ay luluhod sa akin. Ang hindi sumunod sa kagustuhan ko'y mamamatay. Mas lalong umigting ang ugat ko sa noo. Mas tumindi ang aking emosyon. Sa pagkakataong yun ay natadyakan ko siya ng buong lakas. Kaya nakawala ko mula sa pagkakadagan niya sa akin. Hindi siya makakilos, kaya ang pagkakataong yon ang aking kinuha. Tumayo ako at kinuha ang kutsilyo mula sa aking gilid. Walang alinlangan ko siyang inundayan ng saksak. Nakita ng kanyang mga magulang kung paano ko siya pinaslang, kaya sumigaw ang mga ito ng napakatinis. Kailanman hindi magtatagumpay ang masamang plano. Kaya ako namatay man ang anak niyo, yun ay dahil sa inyong mga magulang. Mga makasarili kayo, wala kayong ibang iniisip kundi kapangyarihan, kasakiman. Sabay akong sinugod ng mga magulang ni Crisostomo, ngunit mabilis ding lumapit si Mang Seryo para ako'y tulungan. Malakas din si Mang Seryo, kaya mabilis na natalo ang lakas ng mga ito. Ngunit hindi rin napaslang dahil sa mabilis ang mga itong nakatakas. Wala na sila, tumakas lahat, mga duwag pala yung mga yun eh. Tiyak namang takot na ang mga yung bumalik at sumugod pa. Sigurado ka po ba, Mang Seryo? Anong Mang Seryo? Matapos mong buntisin ang anak ko, pakasalan mo agad siya. At papangitawag mo sa akin, maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Hindi ko alam kung bakit ang bilis kong sumagot. Ganyan dapat, mabilis ka usap. Oo naman po. Napatitig ako kay Ivy na noon ay nag-aalangang ngumiti habang nakatingin din sa akin. Tila ba na konsensya na ito sa ginawa niyang pagpikot sa akin. Ang mabuti pa'y mag-usap kayo nang sa ganun ay alam natin kung kailan ang balak niyong petsa ng kasal. Wika naman ang kanyang ina. Hinila na nito ang asawa nito palayo sa amin. Naiwan kaming dalawa sa harapan ng bahay, sa harap ng bangkay ni Crisostomo. Ano ito, Ivy? Bakit naman bigla ako naging ama? Hindi naman ako ang may gawa niyan sa iyo. Bakit ka nagsinungaling? Pasensya na kung hindi ako nagsinungaling, tiyak na bugbog sarado ang aabutin mo sa kanya. Hindi naman talaga ako buntis eh. Paano naman kaya ako mabubuntis ano? Akala ko talaga buntis ka sa anak niyo ni Crisostomo, tapos sa akin mo ipapaako.
Tanga ba ako para gawin yon? Una pa lang mabigat na ang loob ko sa aswang na yan, kaya hindi mangyayari na magiging ama yan ng anak ko. Paano yan? Ang buong akala nila buntis ka. Bubuntisin ba talaga kita? Suntok, gusto mo? Ang tapang mo naman. Nagtatanong lang naman yung tao eh. Siyempre, yun ang pinalabas mo sa kanila. Hayaan mo na muna yan. Ang mahalaga ngayon ay nakawala na ako sa problema ko. At ang buong islang ito. Salamat, Egay. Akala ko talaga wala ng pag-asa. Wala yun, malakas ka sa akin eh. Gusto nga pala nilang maikasal tayo. Anong desisyon mo? Ayaw mo ba? Bakit mo ako itinakas kung hindi mo pala ako mahal? Kung hindi rin naman pala ako mahalaga sa'yo? Hindi ako nakasagot. Bakit nga ba? Nagtatago pa ako sa likod ng katotohanan. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin mo dito ang iyong pamilya. Kasi ang alam nila buntis ako at ikaw ang ama. Pamimikot na yan na. Grabe ka naman yata sa akin. Bakit ba pilit mo pa rin itinatanggi na hindi mo ako gusto? Halata naman sa mga mata mo. Mahal mo ako. Hindi mo lang maamin. Ikakasal tayo sa lalong madaling panahon, yun na yun. Hindi rin ako nakahindi. Talagang ang tunay ang sinabi niya. Mahal ko siya. Pilit ko na lamang inililihis ang aking damdamin sa isiping isa siyang aswang. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Tia Mildred. Napaluha pa ito nang makita ako. Ikaw na bata ka, ilang araw ka nang nawala. Pinag-alala mo kami ng gusto. Alam mo bang si Lolo Conrad mo'y halos hindi na rin kumakain kakaalala sa iyo? Po, pasensya na po tiya. May mahalagang bagay po kasi akong inasikaso. Nasaan na po si Lolo? Ayun tulog, gabi-gabi kasi yung naghihintay sa iyo. Kaya malamang pagdating sa araw ay antok at pagod. Ay naku, ewan ko ba dyan kay tatay? Pasensya na po tiya, sa totoo lang may gusto akong aminin sa inyo eh. Aminin, may lihim kang itinatago. Sabihin mo nga. Nag-asawa na po kasi ako. Buntis siya kaya kailangan naming maikasal kaagad. Ano? Bata ka, bakit kailangan mong ilihim? Dalhin mo dito ang babae. Ay hindi, dalhin mo kami sa babaeng yon. Yun na nga po tiya. Kailangan nating mamanhikan ngayon. Pinatawag kasi ng tatay niya kayong mga kaanak ko eh. Mamanhikan? Ay may tinanan kang babae sa bahay po. Nako, pakasalan mo yon. Bihisan mo ko, Mildred, mamamanhikan tayo ngayon din. Hindi ko alam kung matatawa ba ako maiinis sa mga sandaling yon. Hindi ganun ang takbo ng buhay na nakakalkula sa aking isipan. Bigla na lamang lumihis sa aking pangarap na buhay. Gayon pa man ay hindi ko makapasa dibdib ang pagsisisi. Bagkus ay sabik akong makaharap si Ivy sa suot na puting trahe de boda. Mabilis na napag-usapan ang kasal. 1 buwan lamang ang preparasyon. Sa maikling kwento, tagumpay ang kasalan namin ni Ivy. Pagkatapos ng aming kasal ay nagpaalam din ang kanyang mga magulang na magbabakasyon sa ibang bansa. Sa panganay nilang anak na nagtatrabaho bilang head nurse sa Canada. Naiwan kami ni Ivy sa kanilang bahay. Nagpaalam ako sa kanya na kunin ang aking lolo dahil hindi ako mapalagay hanggat hindi ako nag-aalaga kay Lolo Conrad. Mabait si Ivy kaya mabilis din siyang pumayag. Tinutulungan pa niya akong alagaan si Lolo dahil kagaya ng kuya niya sa Canada, nagtapos din pala siya sa kursong nurse. Mabilis na nahulog ang loob ko kay Ivy dahil sa kabutihang ipinakita niya. Hindi lamang sa akin kundi maging kay Lolo. Kaya wala pang 1 taon ang aming pagsasamay nakabuo kami agad ng anak. Kaya lamang ituloy na rin nagpaalam si Lolo Conrad. Sabay ang lungkot at tuwa. Gayunpaman, lagi kong inilalagay sa aking kokote na lahat ng pangyayari ay may dahilan. Naituro na rin niya sa akin ang paraan ng panggagamot. Kaya anumang oras na gusto kong ipamalas ay pwede kong gawin. Yun yata ang legasiya na iniwan ni Lolo Conrad na pwede kong maiwan din sa aking mga anak pagdating ng araw. At ang mutya ng Nara na siyang lagi kong proteksyon at nagbibigay ng kakaibang lakas sa akin. Halika na, umuwi na tayo, malamig na dito sa labas. Baka magkasipon si Junior, 1 buwan pa lang siya, hindi pa niya kayang lamig sa labas. Pasensya na mahal, halika na, uwi na tayo. Malungkot kong iniwan ang puntod ni Lolo Conrad. Gusto ko mang isipin na panaginip lamang ang lahat, hindi pa rin mawala ang katotohanan na talagang wala na siya. Nasa kamay na ito ng tagapaglikha. Mabilis na lumipas ang buwan na taon. Parang kailan lamang nang iluwal ni Ivy ang aming anak
Ngayon ay 10 taon na si Junior at isang batang aswang. Ngunit hindi siya masama dahil pinalaki siyang mabuting bata. Gayunpaman, ang aswang ay aswang. Naghahanap ito ng sariwang laman at sariwang dugo, kahit ito mismo'y pilit na inaayawan ng bagay na yon. Ngunit hindi maaari dahil manghihina ang kanyang katawan. Tay, bakit po ikaw ayos lang sa'yo na hindi kumain ng hilaw na karne, Tay? Bakit ako nagkakasakit tuwing hinahanap ng aking hininga at hindi ko mapagbigyan? Kasi anak, normal na tao ako. Ikaw isa kang aswang. Hindi tayo pareho ng pagkatao. Tay, bakit ako naging aswang? Normal naman pala kayo. Paano nangyari to? Dahil mana ka sa iyong ina, Junior, hindi ka nagmana sa akin. Aswang si nanay, di mas malakas siyang kumain ng sariwang laman ng hayop. Mabuti ang puso ng iyong ina, Junior. Hindi niyo kasalanan kung bakit kayo naging aswang. Lahi kasi kayo ng isinumpang nilalang. Pero sundin mo na lamang ang iyong ina. Patuloy lamang sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Paano naging mabuti ang isang aswang, tatay? Ayoko ng ganito. Anak, wala tayong magagawa, katauhan mo na yan. Ganyan na din yan at hindi na mababago pa. Naawa rin ako sa aking anak. Gusto niyang maging normal ang buhay. Kung kaya ko lamang na ibigay yon. Kung may kapangyarihan lamang akong tunawin sa katauhan niyang pagiging aswang, kahit albularyo, ay hindi kayang gawin ang bagay na yon. Pagkatapos ko siyang pakainin ay agad ko na siyang nilinis at pinatulog. Pagkatapos ay tumambay muna ako sa sala. Hindi ko rin mahanap si Ivy. Kaya doon na muna ako nagpalipas ng oras. Hindi ko lamang napansin ang paglapit niya sa akin. Kahit kaunting ingay ng kanyang pakpak ay wala kong narinig. Tulog na ba si Junior? Ginulat mo naman ako, mahal. Saan ka ba galing? Bigla ka na lamang sumulpot sa likuran ko. Para kang multo eh. Kanina pa ako nakikinig sa usapan niyo ni Junior. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat. Bakit kasi naging aswang pa ako? Ayoko rin sana sa pagkataong ito, mahal. Ano ka ba, Ivy? Hindi mo kasalanan na ganyan ka. Hindi rin ako nagsisisi kung bakit ikaw ang napangasawa ko. Wala akong mabait na Junior kung walang ikaw. Ngumiti lamang siya sa akin. Alam kong nalulungkot pa rin siya sa sitwasyon. Ngunit araw-araw kong ipapakita sa kanya na hindi siya iba. Hindi niya kasalanan ng lahat. Ang buong akala ko'y tapos na kami sa laban sa angkan ni Crisostomo. Hindi namin inasahang buhay pa pala ito at naghihintay ng tamang panahon para makapaghiganti. Mahal, sinundo mo ba si Junior sa eskwela? Ha? Ang sabi mo ikaw nang bahala sa kanya, diba? Bakit nga pala hindi mo siya kasama? Nasaan si Junior? Yun na nga eh. Wala sa school si Junior eh. Hindi ko alam kung nasan. Akala ko sinundo mo o may inutusan ka. Ano? Nasaan ang anak natin kung ganun? Gay, nangako ka sa akin na ikaw ang maghahatid sundo sa kanya. Kaya naging kampante lang ako dito sa bahay. Oo, 5 minuto lang naman ako nahuli sa pagsundo. Madalas naman nakatayo lamang siya mag-isa sa gilid ng guard eh. Pero kanina ang sabi ng guard, may sumundo raw na isang lalaki. Pareho kaming kinabahan sa mga sandaling yon. Walang ideya kung sinong posibleng sumundo kay Junior. Ginabi na kami sa kakaikot at hindi man lamang namin nahanap ang aming anak. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Ivy. Hindi na niya ako pinapansin hanggang sa makauwi ng bahay. Kapapasok lang namin ang biglang may dumapong uwak sa aming bintana. May kagat itong papel sa tuka nito. Biglang binitiwan yun at lumipad palayo nang makitang palapit si Ivy. Nagmandaling pinulot ng aking asawa ang papel na yon. Nakasulat doon ang isang address at nakasaad doon na hawak niya ang aking anak. Halos liparin na namin sakay ng tricycle ang lugar. Ang gusto ni Ivy ay mauna na siya doon gamit lamang ang kanyang kakayahan bilang aswang. Subalit hindi ako pumayag, kailangan naming magsabay sa pagdating. Isang malaking gusali yon na bagong tayo pa lamang. Subalit hindi pa tapos. Malayo pa lamang ay dinig na namin ang bangayan ng isang bata at isang lalaki. Hindi na makapagpigil si Ivy. Bigla na lamang itong nawala sa akin tabi, kaya patakbo na lamang akong pinuntahan ng pinanggagalingan ng mga boses. Naroon nga si Ivy nakatayo sa harapan nila Junior at para ako nakakita ng multo nang makita ang mukha ni Crisostomo. Hindi, patay ka na. Pinaslang na kita. Sa tingin mo ba ganun lamang ako kadaling paslangin?
Oras na para simulan ng laro. Oras na para maningil. Biglang lumambitin sa ere ang aking anak. Napasigaw si Ivy, sabay lipad sa kinaroroonan ni Junior. Ngunit hindi nito malapitan ang aming anak dahil may nakapalibot na kung anong enerhiya o kapangyarihan kay Junior. Yun ang itim na kapangyarihan ng isang itimang asubang babaylan. Halos magwala si Ivy. Gusto na nitong mayakap ang aming anak ngunit hindi nito kayang suungin ang kapangyarihan na yon. Pakawalan mo ang anak ko, Crisostomo. Huwag mo siyang idamay dito. Bakit hindi? Siya ang bunga ng kataksilan niyong pareho sa akin. Kahit kailan hindi kami nagtaksil sa'yo, umpisa pa lamang alam mo nang hindi ka mahal ni Ivy. Iniipit niyo ang angkan niya. Ang pamilya niya. Mas lalo itong nagalit kaya sinaktan nito si Junior. Napasigaw si Ivy sa galit nang makita ang aming anak na nagtitiis. Walang ibang pumasok sa isip ko kundi ang mutya ng Nara. Itinapon ko yon kay Junior dahil iyon lamang ang makakatulong sa kanya. Sikapin mong masalo anak, mahalaga ito sa atin, lalo na sa iyo. Ang bagay nito ipapasa ko sa iyo kasama ng kapangyarihan na mayroon ito. Opo, tatay. Kumuha ko ng tiyempo, inihagis ko ng buong lakas ang hawak kong mutya ng Nara sa aking anak na si Junior. Nasalo niya yon kaya sobrang saya ko. Hawak na niya ang bagay na yon kaya nawala na ang aking pangamba. Tinitiyak kong kaya na niya ang kanyang sarili. Ilang sandali pa'y nagpakitang gilas na ang aking anak. Kahit nakalambitin siya sa ere, gumawa pa rin siya ng paraan kung paano makawala. Sa pagkakataong yun ay ako nang umarap at nakipag-away kay Crisostomo gamit ang orasyon pamuksa sa mga asumang na itinuro ni Lolo Conrad noon. Mabuti na lamang at kahit papaano ay naituro pa ng lolo ang mga mahalagang orasyon. Nang hina si Crisostomo matapos kong usalin ng 5 salita at hindi ko man lamang namalayan na nasa tabi ko na si Junior. Niloko niya ako, Papa. Sabi niya kaibigan mo siya at naghihintay ka raw sa akin sa tindahan ng ice candy. Sa susunod wag na wag kang papaloko sa kahit na kanino anak, matuto ka na. Kapag hindi kami ng nanay mo ang sumundo sa iyo, wag na wag kang sasama. Kapag hindi kami ang sumundo sa iyo, ibig sabihin, ang taong lumalapit sa iyo ay may masamang balak. Natuto na po ako, tay. Hindi na po ako sasama kahit kanino. Patawarin niyo po ako kung nagpalin lang ako ng isang beses sa lalaking yan. Aatake sana si Crisostomo nang hindi namin napansin na magama, ngunit mabilis na hinarang ni Ivy. Tama ka na, Crisostomo. Hindi mo na kami pwedeng guluhin pa. Ang dami mo ng atraso sa amin. Aatake sana si Ivy ngunit mabilis ko siyang hinawakan. Lumayo kayo ni Junior. Ako nang bahala rito. Nagmadaling hinila ni Ivy ang aming anak. Nang makadistansya ang aking mag-inay, lumapit na ako sa kanya. Inusal ang orasyon pamuksa. Hindi ko ito tinigilan at mas lalong nilapitan pa ito hanggang sa tuluyan ng manghina at hindi na gumagalaw. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako naging kampante. Umusal pa ako ng orasyon upang sunugin ang itim na kaluluwa nito. Umusok ito ng kulay itim. Maliit na usok hanggang sa unti-unting lumaki hanggang sa naging abo ito ng tuluyan. Wala nang naging banta pa sa buhay naming magpapamilya. Naging kampante ako at tuluyan na rin ipinamana kay Junior ang aking mutya. Matuloy na lumipas ang mga araw, buwan na taon. Parang kailan lamang ay nag-aaral pa lamang ito ng elementarya. Ngayon ay papasok na ito sa pagiging sundalo at kampante ako na lagi itong ligtas at protektado dahil sa mutya ng Nara na hawak nito. Tangan nito ang kakaibang lakas at proteksyon. Masusugatan ito ngunit gaano man kalalim ay maghihilom din. Isang gabi nga ay napabalitang may engkwentro sa pagitan nila at mga rebelde. Sobrang nag-alala si Ivy ngunit pilit kong pinakalma. Ayaw mo kasi maniwala sa mutya ng Nara. Misa na yung ginamit ni Junior noong dinukot siya at binantay pati warik ni Crisostomo. Hindi ba't siya lang mag-isang nagsalba ng kanyang sarili? Lalo naman ngayon na binata na siya. Ano ka ba naman, Ivy? Matulog ka na nga lang. Ako nang bahalang maghintay ng tawag ng ating anak. Hindi ako matutulog. Hihintayin kung tumawag si Junior. Nasa gitna ng bakbakan pa ang ating anak. Alam mo, ang mabuting gawin mo ay magdasal. Ginawa ko na, naubos ko na ang tawagin lahat ng mga santo eh. E di magpahinga ka na sa kwarto, sige na. Pinilit ko itong matulog ngunit panay ang pag-aalala nito para sa nag-iisa naming anak.
Ilang sandali pa'y tumawag na nga si Junior. Sa wakas anak, kanina pa ako naghihintay ng tawag mo. Kumusta ka dyan? Bakit ang tagal mong tumawag? Malalabang naging inkwentro anak. Tay, huwag kayong mag-alala sa akin. Maayos ako at lagi akong nasa mabuting kalagayan. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi naman kasi inkwentro ito sa pagitan ng rebelde at sundalo tay kundi mga aswang ang aming naging kalaban. Buti na lang binigyan mo ako ng mutya ng Nara tay. Malaki ang naging tulong nito. Ilang beses ako nitong nailigtas mula sa kapahamakan. Buti na lamang at may naging laban ka sa mga yon. Patuloy pa rin ba? Opo tay, pero huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya namin ito, lalo na ako. Mabuti naman kung ganun. Huwag ka pa rin maging kampante anak. Mahirap na. Ang mga asubang ay mautak din. Gagamitan ka nila ng itim na mahika, baka madali ka. Hindi mangyayari yun tay. Kakaibang pakiramdam ko kapag nasa paligid ng mga aswang eh. Napakalakas ko at kahit anong sugat na mata mo ko. Sa mga kuko ng kalaban ay mabilis pa rin naghihilom. Ganyan ang katangian ng mutya ng Nara anak. Iyan ang proteksyon na ibinibigay sa iyo ng mutya. Magiging legasiya na ng ating angka ng mutya ng Nara. Bawat isa sa atin ay may sariling karanasan at magpapatunay ng bisa ng mutya na yan hanggang sa ngayon at patuloy na pagbibigay ng proteksyon. Salamat sa pamanang ito ama. Siguro kung hindi dahil dito kasama na ako sa mga nasawi. Sa dami ba naman ng mga nakainkwentro ko? Nabuto lang kanyang sasabihin nang biglang may natapon kaya naman nagtaka ko. Anong nangyayari dyan anak? Tanong ko ngunit hindi na siya sumasagot. Bagkus ay naririnig ko mula sa kabilang linya ang tila pag-uusap nila ng kalaban nito. Lapastangan kayo. Teritoryo namin ito basta yun na lamang pinasok ng walang pasabi. Galit na wika ng nilalang. Hindi kayo nagmamayari ng kabundukan na ito. May nagbabayad ng tax dito. Kaya bago pa naming maisipang maging marahas, umalis na lamang kayo sa bundok na ito. Amin ang bundok na ito kaya hindi kami aalis dito. Magkakamatayan tayo. Kaya maraming napapahamak ng mga kasamahan mo dahil matigas ang iyong ulo. Hindi naman kami magiging marahas kung nakikinig lang kayo sa negosasyon namin eh. Magkamatayan na, pero hindi namin isusuko ang lugar na ito. Amin ito. Sa kaninu-ninuan namin ito. Ang tigas ng ulo niyong mga asubang kayo. Hindi kayo nagbabayad ng buwis dito. Makasarili kayo. Alam niyong wala kaming kakayahan sa ganyang bagay. Nagpatuloy ang gulo ngunit pilit na nagmamatigas ang mga aswang. Ngunit higit na mas malakas ang puwersa ng armas. Kaya nagapirin lahat ng angkan ng mga aswang. Pagdating ng bahay ni Junior ay doon niya kinuwento ang lahat ng karanasan niya sa engkwentro laban sa mga aswang na yon. Hindi yun ang nasa balita. Malayong malayo sa totoong engkwentro. Tila pinoprotektahan pa ang imahe ng mga aswang. Ngunit hindi rin pwede na iyon ang ibabalita dahil tiyak na walang maniniwala. Hindi na binitiwan pa ni Junior ang mutya ng Nara. Para sa kanya iyon ang isang magandang bagay na galing sa ninuno na higit pa sa yaman. Ilang beses siyang pinrotektahan nito mula sa panganib. Ang bagay na ito ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa amin, sa aming angkan. Maging legasiya at maging kwento na ng aming buhay sa bawat henerasyon. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.